Okay, so ayan, simulan na po natin. At kung ready na po yung affirmative, okay, Brother Winnie, okay na po? Ready na? Okay, ready na Ready po. na. Okay, so 15 minutes. Time start now. Okay. God bless po sa ating lahat at sana po ay ang Diyos ang ating pagsisilbihan at ating pupurihin. Importante po itong topic na ito kasi ito po ay it's either yung 7 books na tinatawag natin Deuterocanonical ay ito yung kulang sa mga ating mga kapatid na protestante. Ibig sabihin, they don't believe in scripture alone, but they only believe partly in the words of God. At ating i-represent dito ang mga katunayan. Although yung slide, unfortunately, yung mga slides natin is hindi natin maipapakita. But we'll try our best to compensate for that. No? At dito, makikita rin natin na yung ano ba, saan ba nanggaling ang paniniwala na 39 books lang at saan ba nanggaling yung paniniwala na ang mga ito ay tama, ginamit ng mga Kristiyano, ginamit ng mga New Testament writers at ni Kristo mismo ang mga Deuterocanon. So, let's see. Dito sa gagamitin siguro natin na isang criteria, yung sinabi ni San Pablo sa 2 Timothy 3:16. Ito yung sinasabi dito sa all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ito po ay pwede natin gamitin criteria at although hindi yan lang yung criteria, but these are important criteria according to St. Paul, na yung mga scriptures ay ginagamit sa pangangaral, pagtuturo, pag-correct. So, maliwanag po. So, maybe we could start, basically, we could go back straight away doon kung paano ba na-reject yung mga sino ba yung nag-reject ng mga Deuterocanons as inspired words of God. As a Christian, siguro we can point out initially si Saint Jerome, which he was the first one to call it apocrypha, no? That was in the 4th century. But later on in his life, after those councils, meron siyang pag-change ng mind. Actually, if you, I will read it. Meron tayong dito. Hindi, babasahin natin kasi we don't have the slides. Ito, sabi dito ni Sam Davidson sa kanyang books na The Old Testament Canon, its history and fluctuations. Sabi niya dito, Jerome changed his mind, but although Jerome's words simply apocryphal position of the extra canonical books, he allows their being read in public and for edification. Then later on he says, his idea of apocryphal is wider and milder than some others in the Latin Church. It has been conjectured by Welte that the conclusion of the African councils in 393 and 397 influenced Jerome's view of the canon, so that in his later writings allude to the apocryphal works in more favorable manner than those of the Prologos Gileatos or the praise to the Solomon book. One thing is clear, he quotes different passages from the Deuterocanonical or Apocrypha along with others, the Hebrew canon. In his letter to Eutychus, Sirach comes between citation between Matthew, Luke, and is introduced by which written, ibig sabihin niyan, he used them as scriptures, has divine scriptures applied to it. Ruth, Esther, Judith is spoken as holy volumes. In practice of Jerome differed from his theory, rather he became less positive
and altered his views somewhat with the progress of time and knowledge. So maliwanag na si Jerome ay na siya yung unang nagsabi na apokripa ito, ay nag-change yung kanyang mind. He listened to the authority of the church. Now, ano ba yung paniniwala kasi ni Jerome sa tungkol dito sa apokripa? Because yung sabi niya kasi meron siyang criteria no na tinatawag na yung Hebrew verity, na pag hindi nasulat sa Hebrew or Aramaic, then they are apocryphal. So yun ang kanyang isang criterion. So double na yun. So, but later on, we can see from the Dead Sea Scrolls, the Samaritan, the other books that was discovered in the Qumran, yung mga communities of Qumran, na meron silang mga kasulatan na ginagamit. Now, even going back to the time of Christ, mayroon silang paggamit sa mga kasulatan. So it is evident sa Septuagint version of the Bible that these were included kasi ginagamit ng mga Kristiyano sa New Testament, yung tubit ginagamit din nila sa si Jesus Christ mismo. He used Tobit 12:8 and he expounded it in Matthew 6. So yung makita natin to boost that one, siguro tignan ko yung aking reference dito sa Tobit. Ang paggamit ni Jesus Christ sa Tobit, he did not quote them as it is, but he used them. Ito yung sabi ni Dobney, use of Apocrypha in Christian Church, page 16. Sabi dito, again, our Lord possibly condensed to follow out, expand in his Sermon on the Mount, the saying of Tobit, that is Tobit 12:8. Prayer is good with fasting and alms and righteousness. 3 sections and alms of fasting are clear, referencing Matthew 6:2-5:16. So now righteousness is introduced as well. So that is in Matthew 6. Strong, yun. Kaya maliwanag dito na ginamit ni Jesus Christ yung kanyang pagtuturo, yung Tobit 12:8. Ito ay galing sa isang protestanteng Bible scholar, no? I have his book at kumpleto ako niyan. So meron pang reference, hindi lang siya the same topic at the same verse. Sabi niya dito, si Baker o si De Silva, ito yung sabi ni De Silva, isang protestanteng Bible scholar. The most noteworthy connection between Tobit and the New Testament center on the teaching concerning alms found in both Raphael and Jesus. Assume that prayer, fasting, and almsgiving will be part of life of righteous, referencing Tobit 12:8 and Matthew 6:1-18. So, yan ang sabi ni De Silva sa kanyang book, Introducing Apocrypha, Message and Context. Hindi lang yan, ito naman yung sabi ng Jewish Encyclopedia. Almsgiving, prayer, and fasting constituted the 3 cardinal disciplines which the synagogue transmitted to both Christian church and the Mohammedan mosque, referencing to Tobit 12:8 compared Matthew 6:1-18. Ito ay maliwanag na hindi galing sa Katoliko to, but they prove our case. Okay, dito naman meron pang dito. Lastly, dito sa sulat ng isa pang Protestant author, si Davis W.D. Allison D.C. Jr., critical and exegetical commentary on the Old Testament.
Lastly, we cannot even explain with any degree of certainty and sequence almsgiving, prayer, fasting. The three disciplines were almost certainly traditionally associated with one another, referencing Tobit 12:8 as order of prayer, prayer, fasting, almsgiving. So referencing Matthew 6:1 to 18. So maliwanag po na Jesus used the Deuterocanonical, specifically yung Book of Tobit. So ano ba ang ating makikita sa paggamit naman ng mga tinatawag nating inspired writings? Saint Peter, he paraphrased Tobit 12:9. Sabi ni Peter sa 1 Peter 4:8. And above all, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sin. Reference dito sa 12:9 ng Tobit. For almsgiving deliver from death, and it will purge away every sin. Those who perform deeds of charity and righteousness will have full of life. So, dagdagan pa natin sa Tobit 12:50 naman, ito yung sinasabi. I am Raphael, one of the 7 angels who stand and serve before the glory of God. Pinapakita dito na ang katotohanan na ang kaharian ng Diyos sa langit ay mababasa sa Tobit. Ito na ay mababasa, nagre-reflect at ginamit naman ito sa Revelation. Pinakita rin ng Diyos kay St. John na sumulat ng Revelation, which implies that God has this vision, and mapapakita dito na God affirms what is in Tobit. Basahin natin, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets, and the smoke of incense which came with the prayers of the saints ascends up before God and our angels out of angels' hands. So maliwanag na mababasa kung ano yung nangyayari sa langit, yung detalye, may 7 angels, may mga trumpets, may prayers of the saints. So maliwanag po na ina-affirm po ng New Testament ang Old Testament ng Tobit 12:5. So meron pa, ito dito ay yung description of the New Jerusalem, mababasa sa Revelation 21 verse 18 to 21. Sabi dito, the walls made of jasper, the city of pure gold, as pure as glass. The foundation of the city walls were decorated with every kind of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, and the rest, as you can see there. So ano yung makikita sa Tobit sa Revelations? Tignan natin yung doon din sa Tobit 13:16, which reflects yung nababasa natin sa Revelation. For Jerusalem will be rebuilt as his house forever. Happy to will be if a remnant of my offspring survives. See your glory and give thanks to the King of heaven. The gates of Jerusalem will be built with sapphire and emerald, and all the walls with precious stones. The towers of Jerusalem will be built with gold, and the battlements with purest gold. The street of Jerusalem will be paved with rubies and stones of Ophir. So maliwanag po dito, wala kang mababasa outside doon sa Tobit na merong description ng langit, description ng mga anghel sa harap ng Diyos, outside doon sa binasa natin, which is very telling. So it affirms. So ginamit na ni Kristo ang Old Testament na Tobit, ginamit ng mga inspired writers, at marami pang gumamit sa ano naman yung mga early church fathers, no, from the first to the 4th century. Actually dito sa book ni Gary Michuta ay there are about 250 citations
affirming that these writings were inspired words of God. Marami po. There are 200 what they call this, more than 250, about 250 pages, which amounting to almost 500 citation na mga early church fathers in their use at yung pagtuturo, pag-correct ng correct doctrine. Okay, So, time is up. Okay, Time is up. salamat po. Okay. Mabilis. So, yan. So, inabot. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Winnie, para sa iyong first stand, ang ating pong affirmative side. At ngayon ay dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating negative side. Okay, Brother Dan, naka-mute ka. Okay, paki-unmute. Okay, so sa atin po dyan sa live viewers, Right. maraming salamat po. Yung ating So, mga yung kapatid na Katoliko at mga SDA nasa So, yung nasa nag-mute comment sa section. akin eh. Oo, Ay, check. kasi, Okay ba ako? pinumute ko. Ayan. May nagpe-present, pinumute ko, ha? Okay, Okay. so, 10 Dapat minutes pala tayo, 20 no? minutes yung present eh. Hala. Ang tagal. Gawa Okay, natin so, part 2. kalahating oras Ang na. lawak kasi to eh. Kasi, Historical. Okay, so 10 minutes. Ready na po, Brother Winnie, Brother Dan. Okay, 10 minutes tayo. Then 35 seconds po yung ating pagsagot. Ano po? Okay, so again, patapusin na nagtatanong at patatapusin ng 35 seconds ang sumasagot. Okay? So narito po sa aking phone, maririnig niyo po yung alarm niya kapag tapos na po yung ating 35 seconds. Okay. So, ready. Okay? So, Brother Dan, 10 minutes para sa iyong cross-exam. Time start now. Tanong. Okay, unang tanong. Sabi mo, Brother Winnie, sinabi mo na ang Biblia ng Protestante ay kulang. Ang tinutukoy mo ba dito, Brother Winnie, yung 39 books ng canonical book? Yes or no? Categorical? Sinasabi ko kulang ang Old Testament ng Protestant canon ng Old Testament. Kulang siya ng 7. Okay na po. Next question tayo. Next question. Next question. Time post tayo, ha? Okay. Medyo nag-post ka, Brother Dan. Okay. Okay na? Mic test. Okay. Mic test. Nag-post ka kasi, medyo nag-freeze ka. Nawala yata kayo Hindi, ikaw yung nawala. Okay, Sige, naka-time sige, post ready. naman. Okay, time resume tayo. Tanong. Tanong, Brother Dan. Ano ba? Next. Tanong o sagot? Tapos teka. na yung sagot. Tapos na pala. Yes, kasi sumagot na siya. nawala kasi si Bro Winnie, nawala. Hindi ko masyadong narinig yung kanyang sagot. Ah. Pero ang narinig ko lang, sabi niya, yes, yung 39 book. Yun, i-confirm ko lang, Bro Winnie, ha? Yun ba yun? Yes, kulang siya ng 7 books. Okay, next question tayo. So, next Time question. resume. Tanong. Okay, agree ka ba, Bro Winnie, na itong 39 books ay tinawag itong proto-canonical, which is tinawag din itong undisputed canon. Agree ka ba? Yes or no? Categorical? Agree ako. Okay na po. Next question. Next question. Wala nang paliwanag. Okay. Yan. So, pag sinabi mong undisputed, anong ibig sabihin nun? Pag ibig sabihin undisputed, lahat ay nag-a-agree. Yun. Agree. Okay, thank you at Okay, next question. Nag-agree. So, ibig sabihin, hindi na kailangan pagdidipatihan pa yung 39 books dahil lahat naman pala ay nag-agree. Yes or no? Oh yeah. Categorical? Siyempre, as the word indicates, all agree kasi both Protestant and Catholic agree that these are inspired words of God. Okay, next question. Okay. Sunod na tanong. Agree ka rin ba na yung pinaniniwalaan yung 7 books na tinatawag yung Deutero canonical
ay tinatawag din yan na disputed or doubted na mga books. Agree ka ba doon? Sagot. It can be said that can be disputed between yung mga Hudyo kasi there were those Jews who believe that these Objection, Mr. Moderator. these are inspired words of God. Okay. Yes, ano pong objection? Yung sagot, yung tanong kasi ay categorical po yun kung agree siya or hindi. Okay. Okay, sige, ganito. Medyo napupuna ko lang, Brother Winnie, ano. So, papakinggan natin yung mga last question niya. If merong categorical, parang lagi kasi siyang may categorical. So, answer muna tayo ng categorical, then paliwanag po tayo ng 35 seconds. Okay po? Okay, so sige, ganito na lang. Paki-rephrase mo. Naka-time post ka, Bro Dan. Paki-rephrase mo uli. Then, pakinggan po, Bro Winnie, kung may categorical po yung kanyang kwento. Okay, sige, pakitanong uli, Bro Dan. Okay, so lagyan natin ng premise para mas lalong maintindihan. Since agree ka na yung proto-canonical or ang first canon, which is ang 39, ay undisputed at yon ay inagrihan ng lahat at hindi na kailangang pagdebatihan, agree ka rin ba na yung kinikilala ng Deuterocanon canon na 7 books ay yan ay disputed at tinawag din na doubted books? Agree ka ba doon o hindi? Categorical? Yes, agree ako in the sense that yung mga Hudyo, they were not, what they call this, hindi may pinagdedebatehan pa nila. Kasi yung mga ibang klase ng Hudyo, they have different opinions. Yung Shammai, yung School of Hillel, it was only in the time of Akiba, that was in AD 132, that they have this what they call solid canon of 39 books. So that was post-Christians, kumbaga. So, nandiyan na. Okay, next question tayo. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo, ang nag-doubt noon ay yung mga Hudyo lang. Ang tanong ko sa iyo ay, sa side ng mga Kristiyano, hindi ba yan pinagdududahan? At hindi din ba yan pinagdebatihan? Yes or no? Okay. Yes, meron din silang pinagdedebatihan, but as we know, they have different what they call this, they don't have the exact canon, but later on it was decided by the church. They have these councils that we have the what they call Council of Carthage, Council of Hippo, that decided firmly to say that these are inspired canonical words of God. Okay, next question tayo. Okay, next question. Okay. Since agree ka na meron ding mga Christian ang nagdududa sa apocryphal book at binanggit mo din yung 2 Timothy chapter 3 verse 16, which is sinabi doon na all scriptures, at sinabi mo na ang mga Protestants ay hindi naniniwala, hindi ito in-apply dahil part lang ng scriptures ang pinaniniwalaan. Ang tanong ko sa iyo ngayon, nung sinabi dito ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na all scriptures, kasama ba niya dito na sinabi or kabilang ba dito yung 7 apocryphal books na pinaniwalaan yung Deuterocanon? Kasama ba dito o hindi? Categorical. Of course, kasama kasi nandun yung paggamit na ginamit ni Kristo, ginamit ng mga apostol sa kanilang mga sulat, ginamit din mga karamihan sa mga early church fathers, ginamit at tanggap na inspired canonical books ang mga ito. Okay, next question tayo. Sunod na tanong. Okay, sabi mo ay kasama dito yung 7 apocryphal books, yung pinaniwalaan yung Deuterocanonical. Meron ka bang reference na maibigay sa akin na nagsasabi na itong 2 Timothy chapter 3 verse 16 na binanggit ni Apostol Pablo ay kasama or kabilang niyang binanggit dito sa all scriptures
yung 7 apocryphal books or yung Deuterocanonical na pinaniniwalaan nyo? Meron ka bang maibigay sa akin na reference o isang book lang na kasama ito? Meron o wala? Actually, if you can see, if you do the Septuagint version, they contains this Deuterocanonical books. Typos tayo. Okay. Okay, Bro Meron. Wala yung si Bro Winnie sa akin. Okay lang ba audio ko dyan? Mr. Moderator? Sa akin kasi ikaw yung... Mr. Moderator? Yes, naka... Time first muna, Mr. Moderator. Oo, naka-post na yung time mo. Meron ka pang 3 minutes and 43 seconds. Medyo parang sa iyo nawawala yung... kayo, Mr. Nawawala. Hindi ko maano masya, ano? Ano ba yung signal ko ba yung ano? Yung hindi okay? Yes, yung sa iyo. Yung nawawala sa'yo. kayo. Okay lang ba ako? Okay lang pasok ko dyan? Oo, maliwanag pero nagpi-freeze ka sa amin. Naka-freeze siya, no, Bro Winnie? Oo. Hindi ka gumagalaw. Alright, so ginamit mo si G.N.D. Keeley na sabi mo para reference na yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay kasama doon na sa sinabi ni Apostol Pablo yung Deuterocanonical. Ang tanong ko sa iyo, doon din sa aklat ni G.N.D. Keeley na Early Christian Doctrine, nabasa mo ba yung page 54 at 55 dyan? Yes or no? Categorical? Meron akong page 54 at meron. Hindi ko... Meron dito. Objection, Mr. Moderator? Typos yes. Hindi ko nabasa pero pwede kong basahin. Okay, sa ano ba? Sige. Pwede niyo daw basahin. Sige po. Okay, sige. Pinahintulatan ko po kayong bumasa sa page 54 at 55. Okay, sige. Time, resume. Basa. Sagot. Pwede akong magbasa kung gusto mo. Anong part nun? Yes, 54 Bro at Winnie. 55. Yan, pwede mo daw basahin. Doon sa last paragraph ng 54. Doon sa last paragraph ng 54. Okay. It was in the 4th century, particularly where the scholarly standard of Alexandrian Christianity were influential, that these doubts began to mark officially the view which now commanded itself fairly generally the Western Church, as represented by Athanasius, Cyril of Jerusalem, Gregorio Nazianzus, and Epiphanius, was that the Deuterocanonical book should be relegated to a subordinate position outside the canon proper. Cyril was... Tanong. Okay. Tanong. Diyan lang po tayo. Okay, next question tayo. Sige, tanong. Okay, tanong. Pag sinabing outside sa canon proper, kasama o hindi? Pag sinabing outside, hindi. Now, dito naman sa kasi the church fathers are marami sila. Hindi ko marinig yung sagot. Nawala naman. Yun. There are many church fathers. Sige, sagot. But ang sabi dito ni... Teka lang, Bro Winnie. Ulitin ko yung tanong kasi hindi ko narinig yung sagot mo. Ang sabi doon sa binasa mo, hindi pa ako nakasagot doon outside, hindi ko narinig bro, kaya ulitin ko. Sabi doon, ulitin lang daw niya yung question. Proper. Pag sinabi pag outside sa canon proper, kasama o hindi? Siyempre outside, edi ibig sabihin na sa labas, hindi kasama. Ngayon, this writer, he only mentioned few. Pero ang sabi niya dito, the majority of the Christian writers or the early church fathers, great majority, however, view the Deuterocanonical writings ranked as scripture in the fullest sense. Sa Christian Doctrine, 5th edition, page 55. So, ibig sabihin, greater majority naniniwala. Next question. Okay, next question. So ibig sabihin pala, pag sinabing majority, mali itong mga church fathers na binanggit niya dito na yung ay outside sa canon proper, yung sinabi ni J.N. Keeley. Mali ba sila dito? Yes or no? Of course, mali sila kasi
makikita natin na the church is not composed of just few church fathers. They should have this majority. Kaya nagkaroon ng Okay, so councils. time is up tayo. Time is up. Okay, ayan. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na brother Dan Maasin ng SDA. Kahit medyo po talagang struggle yung kanyang signal, ay naitawid din po yung pagtatanong ng 10 minutes. Okay, so maraming salamat sa iyo. Diyos. At sa ating kapatid na si Brother Winnie ng RCC, at siya po yung ating affirmative. At yan, so again, ang kanila pong pinag-uusapan sa gabing ito or yung topic po, resolve that the Deuterocanonical books of, open close parenthesis, Roman Catholic are canonical. Okay, so maraming salamat po at dako na po tayo para sa unang presentation ng ating negative side na si Brother Dan Maasin ng SDA. Okay, Brother Dan, mic test tayo. Okay, mic test. Mic check, mic check. Ayan, mic check. Okay, so 15 minutes to ha. So okay, sige. Pagka napuputol ka naman, i-stop ko, no? Para hindi naman sayang. Okay, so 15 minutes. Time start now. Alright, so pasensya talaga mga tagapakinig kung kung medyo nawawala yung signal kapag umuulan kasi dito yung signal ng wifi dito ay talagang nawawala din. At puti man at matapos yung ulan. Nairaos ko rin. So, lumipat talaga ako dito sa sa malapit sa router. Okay. So, yun nga mga kapatid at mga kaibigan ay ang paksang pinag-uusapan po namin dito ay patutunayan niya yung 7 book na kinikilalang Deuterocanon ng Roman Catholic ay part siya ng canonical book. So, sa kanyang unang mga pahayag, meron po ako tinandaan dito or kinuha mga kapatid at sabi niya kulang daw yung Biblia ng Protestant which is yung 39 books. So para sa kanya ito ay kulang at ginamit pa niya yung 2 Timothy chapter 3 verse 16 na inakusahan tayong mga 70 mga Protestant kasama yung 70 Adventist na hindi daw naniniwala dito na all scriptures kundi part of the scriptures lang daw yung binanggit. So nung tinanong naman natin kung saang reference na yung kasama dito yung 39 yung 7 apocryphal book na sinasabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay nagbigay naman siya ng reference ngunit para lang siguro na may maibigay talaga siya. Pero doon sa reference na kanyang binanggit, binigay ay wala talagang nababasa at kahit doon sa kanyang binasa, wala doon sa kanyang binasa na sinabi ni G.N.D. Keeley na kasama sa 2 Timothy 3:16 na all scriptures, yung 7 apocryphal books. Ikinapit lang niya yung gusto niyang marinig sa mga tao, ngunit wala naman. Ang sabi niya ay dapat intindihin. Maliwanag doon sa 54 at 55, sinabi doon na yung Deuterocanon, yung mga church father na binanggit ay yung Deuterocanon ay maging subordinate outside sa canon proper. So ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, kung kasama dito, bakit itong mga church father na ito binanggit ni G.N.D. Keeley, bakit ayaw nila isama doon sa canon proper? At hindi rin rason kapatid, mga tagapakinig na sasabihin mo ay hindi naman kasi ako kunti lang yung church father ay ano na tayo sa kanila. Kung kasama na doon, ito yung argument kung kasama na pala doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Itong mga 7 apocryphal books, bakit naman itong mga ay hindi sumang-ayon?
at hindi sang-ayon. Kasama na pala doon eh. Pero dapat hindi na sila magbigay ng statement pa na ilabas yan sa canon proper. Dahil kasama na pala yun. Meron bang kasama na ayaw nilang isama? Yun po ang dapat nating tandaan mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung reference na kanyang ibinigay ay hindi po sumang-ayon sa kanyang gusto at ipatunay sa kanyang paksa na gustong itindig sa pag-uusap na ito. At hingi lang ako ng sa mga hindi pa sa akin. Bisaya po kasi tayo at ganito talaga tayo magsalita. So hindi po tayo galit, nagpapaliwanag lang. So ito mga kapatid, ayon po sa kanilang, kasi sabi niya kulang yung Biblia ng Protestante. Ngunit ayon dito sa kanilang New Catholic Encyclopedia at meron po itong Hillobstadt at Imprimatur na hindi ko nakita yung yung page nito, pero yung title nito mga kapatid hindi ko nasama sa pag-picture. Yung Canon Biblical, yung title dito mga kapatid, review ko mamaya kung anong page ito. Sabi dito the official list of the inspired books that constitute sacred scriptures since divine inspiration pertains, ito yung stand nila. Ito yung stand nila, babasahin ko lang, that pertains to the realm of the supernatural. The fact of inspirations can be known only through divine revelation. According to Catholic doctrine, according to Catholic doctrine, siyempre aklat nila ito. Ito yung according sa kanilang Catholic doctrine. The proximate criterion of the biblical canon is the infallible decision of the church. This decision was not given until rather late in the history of the church at the councils of Trent. So, nagiging yung infallible pala na decision ng church mga kapatid ay noong councils of Trent yan about tinatawag na divine inspiration, divine decision, decision nila about sa infallible canon or biblical canon. Now, before that, ito yung sabi, before yung Council of Trent daw, before that time, there was some doubt about the canonicity of certain biblical books, i.e. about their belonging to the canon. Books that were always accepted as inspired by all are known as proto-canonical, belonging to the first or undisputed canon. Tingnan niyo pong statement mga kapatid, napakaliwanag po. Na yung proto-canonical ay ang ibig sabihin ng proto-canonical ay belonging to the first or undisputed canon. Ibig sabihin na yung sinabi niya kanina na inaagrihan ng lahat, hindi na yan pinagdidipat yan. Hindi na yan pini-question na sabihin mong kulang. O kung ano pang i-question mo dyan dahil pinaniniwalaan na yan talaga ng lahat. Now, dagdag pa natin. For books whose canonicity was once doubted or disputed but later defined are called deuterocanonical, belonging to the second or later defined canon. For Catholics, all books, both groups are equal value. So sa kanila mga Katoliko, itong proto-canonical, yung undisputed at yung deuterocanonical, which is yung doubted canon, pareho lang na ma-equal value. Pero ito yung sinabi dagdag mga kapatid. The canon of the New Testament is the same for all Christians, Protestants as well as Catholics. For the Old Testament, however, Protestants follow the Jewish canon. They have only the Old Testament books that are in Hebrew Bible. So yun palang gamit ng mga Protestants na kanyang pinipintasan na kulang daw, ay yun pala yung Hebrew Bible canon, which is yung proto-canonical books, proto-canonical na undisputed canon. Ayun. Yun po mga kapatid, ang binabanggit ng kanilang aklat. So, for Catholics, in addition, tingnan nyo, sabi niya kulang, kayo nga yung dumagdag. Kung kulang yon, kung kulang yon, hindi sana binanggit ito na dinagdagan. Kasi, pag sinabi nyo kulang, binawasan. Ang nangyari,
Kayo yung nagdagdag. Sakto na yon, dinagdagan mo lang. O, yun ang tamang term. No, dinagdagan nyo eh. Kasi pag sinabi mong kulang, binawasan dapat ang term. Pero ang sinabi dito ay dinagdagan. Okay? In addition, 7 Deuterocanonical books. Ako, ang bilis ng oras ah. Hindi ko na lang to siguro ubusin. Pagbasa. Okay, next tayo mga kapatid. Ito tayo sa kay Josephus mga kapatid. Sinabi ni Josephus sa kaniyang aklat, no? The new complete works of Josephus. Although, sabi niya dito, hindi niya daw ito paniniwala ni Josephus dahil Josephus ay isang hindi siya Christian, isang Hudyo. Pero sabi dito ni Josephus, for we have not an innumerable multitude of books among us, disagreeing from the contradicting one another as the Greeks have, but only 22 books. 22 books lang talaga. At sinabi ng kanilang New Catholic Encyclopedia na ito yung books na sinusunod ng mga Protestants, which is yung proto-canonical books. O 22. Ngayon, idagdag, sasabihin mo dito, hindi naman binanggit yan kung anong mga aklat yan ni Josephus. Yung aklat nyo ang nagsabi na yon ang sinusunod. Ayon ang ipareho sa mga Protestant books. Anong gagawin mo dito sa aklat niyo? Ito pa. Mga church fathers, mga kapatid. Ang una, si Milito, mga kapatid. Ano po? Si Milito ay sinabi din niya na 22 books lang din. For 3 minutes, malapit na 3 minutes. Accordingly, when I went to the east and reached the place where these things were preached and done, I learned accurately the books of the Old Testament and I send them to you as written below. So, yun, binanggit po mga kapatid, at kung babasahin pa yan natin, medyo mahaba na, hindi po kasama dyan yung 7 na mga aklat na binanggit mga kapatid ni Miletus, mga kapatid. Si Origen, ganun din mga kapatid, 22 books lang din yung sinasabi ni Origen. It should be stated that the canonical books as the Hebrews have handed them down are 22, corresponding with the number of their letters. Okay, so ito po ang sabi ni Origen. At ito pa, ibabasahin ko na lang yung iba. Itong kay Jerome, hindi ko talaga mamaya. Mamaya ko na lang ito basahin si Jerome, mga kapatid. No? Meron pang maraming mga church fathers. No? Isa na dito siguro yung babasahin natin. Sino ba yung pwedeng babasahin natin dito? Ito. Kay Origen, mga kapatid, 22 books yung sinabi. At sa last part, sinabi ni Origen dito, and outside of this, outside daw doon sa 22 books, outside of this are the Maccabees, which are entitled Sarbes Sabanail. So, ibig sabihin, yung Maccabees ay hindi talaga kasama yon sa kinikilala ni Origen na inspired book. Yon. At kay meron din dito, meron tayong kay Cyril, mga kapatid, of this Nicene and Post-Nicene Fathers, series 2, volume 7, at sabi po dito, of this read that 2 and 20 books but have nothing to do with the apocryphal writing. Nothing to do with the apocryphal writing. Binanggit din dito, mga kapatid, yung mga 22 books, mga kapatid. Yon. So hindi kasama diyon sa apocryphal book. Sino pa ba? Ito kay J.N.D. Keeley. Ito kay J.N.D. Keeley, binasa. Pinabasa ko yung kanina, mga kapatid. At ang sabi dito ni J.N.D. Keeley, the view which now commanded itself fairly generally in the Eastern Church as represented by Athanasius, Cyril of Jerusalem, Gregory of Nazianzus, and Epiphanius was that the Deuterocanonical book should be relegated to a subordinate position outside the canon proper. Outside talaga yung binanggit, mga kapatid. Hindi kasama yung Deuterocanonical book doon sa i-present nila ni Athanasius, ni Gregory. At ito pa, mga kapatid, ito, mga kapatid, itong list ni Gregory of Nazianzus, mga kapatid, baka sabihin niya kasi na hindi naman dapat paniwalaan na isa lang yung church father nagsabi, ay tama na. In-affirm po ito, mga kapatid, doon sa
sa 6 ecumenical councils, doon sa councils in Trulio, mga kapatid, in-affirm po ito na ito ay tama. Ay, sabi dito, in like manner, those of Sardica, sa kanila pong ito website, mga kapatid, www.newadvent.org, fathers, at nakasulat po ito sa Canon 2. No? Sabi dito, in like manner, those of Sardica and those of Carthage, those also who again assemble in this heaven-protected royal city under the bishop. Iba talaga pag nakikita mo yung time mo dahil pressure ka rin. Marami ka pang babasahin. Pero sabi dito, likewise to the canons. At binanggit niya dito sa mga canons na in-affirm niya, mga kapatid, yung kay Gregory of Nazianzus or Gregory Theologos at ang kay Amphilucius of Iconium. So yung mga list nila, mga kapatid, pag i-research mo, meron po tayong mga reference dito sa kanilang mga aklat, mga aklat at website. Ito yung 39 books ng Protestant or pinaniniwalaan natin na proto-canonical na list at in-affirm po ito ng councils in Trulio. So maliwanag, mga kapatid, marami pa sana akong babasahin dito. Ay, kaso ka lang, wala na. No, hinihintay ko yung si Rabbi Akiba na kanyang gagamitin baka sa kanyang second stand. So yun lang po muna, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat. Daghang thank you. Nakamute ka, ma'am. Baka ikaw naman yung hindi marinig. Yung mic ko pala nakataas. Sorry. sorry. Ay, okay, cancel muna tayo. Okay, so maraming salamat sa iyo sa ating negative side na si Brother Dan Maasi ng SDA. At na ngayon, ayan. Okay, so shoutout muna tayo si Brother Ari Ramos. Ayan, yung aking sisterette na si Celia Pelchona. At yung aming napakagaling ding debatista, ayan, Brother Noel Perfecto. God bless you daw, Bro Winnie. At okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative side. Okay, so yung 35 seconds ko. Okay, ready na ba, Bro Dan? Okay na? Hello, Bro Dan? Go. Okay, so 10 minutes, Bro Winnie, naka-mute ka po. Yes, yes, klaro. Bro Winnie, naka-ano ka po? Naka-mute. Paki-unmute po. Mute ko kasi pag may nag-stand. Okay? Paki-unmute. Yan, okay. So, yan. Ready na tayo? 10 minutes? Time start now. Tanong. Okay. First question. Sa panahon ba ni Kristo ay na-define na ang Old Testament canon? Kung oo, pakibigay naman ang dokumento or proof. At kung hindi, ay kailan ito na define? Okay. Sagot? Okay. Ito. Yes. Una, nagsabi si Josephus na meron silang 22 books na sinasabi at ayon sa inyong aklat na New Catholic Encyclopedia, yung sa Hebrew Bible, yung Hebrew canon, yun po ang sa pareho ng Protestant, which is yung 39. Next question. Okay, next question tayo. Okay. Kay Josephus, pinangalanan ba kung alin yung mga inisa-isa ba niya kung alin yung kanyang dinescribe na canon? Okay? Sa kay Josephus, binanggit lang niya yung numbers ng aklat, 22 books. At yung sa mga church fathers na binanggit na 22 books, mayroong mga books na binanggit sa mga church fathers. Especially doon sa kay tawag nito, kay Militos at yung pinagbasa ko kanina. And then, doon sa sinabi ng inyong New Catholic Encyclopedia, ay yun ang nasa Protestant Bible, Protestant books na sinunod ng Hebrew Bible. So kahit na hindi binanggit, kung naintindihan mo yung Protestant, kung ilan na sinasabi ng inyong okay, next aklat, question tayo. Next question. Yun na yun. Sunod na tanong. Okay. Next question. Saan sinabi ni Josephus na 22
lang ang canon sa kanyang sulat sa Against Option. Saan niya sinulat ito? Dito sa kaniyang aklat na the New Complete Works of Josephus, translated by William Whiston. Sorry, anong page ba ito? Page 2 yata ito. No? Page 2 yata. I-send ko lang, i-confirm ko lang mamaya. Sabi niya dito, for we have not an innumerable multitude of books among us. No? Disagreeing from and contradicting one another as the Greeks have, but only 22 books. Yan na po. Okay, next question tayo. Sunod na tanong. Aware ka ba na si Josephus ay nag-quote as scriptures from Esdras, First Maccabees at Deutero-Esther na wala sa Old Testament canon ng sinasabi mong Hebrew canon na 22 books? Sagot? Ano ang tanong? Aware ako. Okay, ito sagot. No, dahil ang sinabi niya dito ay only 22 books. At yung stand ng inyong New Catholic Encyclopedia na ito yung Biblia or books ng Protestants na kinopya niya galing sa mga sa canonical book ng mga Hebrews. So kung nag-quote man siya galing kay Maccabees or kanino na yon, ay malamang hindi yan kabilang sa 22 books na sinasabi dito, maliban na lang kung pamamalian mo itong sinabi ng New Catholic Encyclopedia. Okay, next question tayo. Ang Hebrew books yun yung kinopya ng Protestants. Next question. Sunod na tanong. Okay, siguro next question natin is yung nakamute kaya ta. Sige. Saglit. Hindi. Time pause tayo. Sige. Okay. Sige, aware ka ba na sinabi din ni Josephus na mayroon pang ibang mga kasulatan? Kaya lang hindi dahil sa hindi consecutive yung successive consecutive yung mga prophets ay tinatawag din less authoritative, kumbaga mas kulang yung kanilang mga paniniwala dito. Okay, sagot. Aware po ako sa sinabi ni Josephus na sinabi niya, we have not an innumerable multitude of books among us, disagreeing from the contradicting one another as the Greeks have, but only 22 books. At sinabi ng inyong New Catholic Encyclopedia na itong sinasabi dito, na itong canonical books, which is proto-canonical books, ito yung sa Protestants books na kinopya galing sa Hebrew. So ang Protestant books, sabi mong kulang, pero in-affirm ng inyong libro na ito yung canonical book ng Hebrew, okay, next question which tayo. is undisputed. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong. Bilang Protestante, sabi mo, gaya rin ng SDA, naniniwala ka ba na galing ang 39 books as defined by Rabbi Akiba? Sagot? No, hindi ako naniniwala na galing lang yan kay Rabbi Akiba. Dahil unang-una, sinabi na dito ni Josephus, no, 22 books, only 22 books. At sinabi ng inyong New Catholic Encyclopedia na ito yung Hebrew canon na kinopya ng mga Protestants. Ano bang aklat ng nasa Protestant? 39 books, hindi kasama yung Deutero canon na kinikilala ninyo, yung pitong aklat. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Pwede ka bang makapagbigay ng isang what you call biblical scholar, Old Testament biblical scholar na nagsasabi na define na yung 39 books ng Old Testament? Okay. Ito yung ibibigay ko sa iyo, yung mismo yung New Catholic Encyclopedia ninyo. Dahil aklat niya ito eh. Ang sabi kasi ng New Catholic Encyclopedia ninyo, maliban na lang pamamalian mo itong mali ito, ay sabi dito na sana ba 'yon? Sana ba? Sana ba 'yon?
Protestants, okay. Protestants follow the Jewish canon. Okay. They have only the old books that are in the Hebrew Bible. Next At ang question sabi tayo. dito, ito yung undisputed. Next question. Sunod na tanong. Next question. Nung panahon ni Kristo ay may dalawang school of thoughts ng mga Pharisees, yung Shammai at Hillel. Yung kanilang paniniwala tungkol sa canon, sila ba ay nagkakaisa at walang discrepancies? Sagot. Okay, sagot. Hindi pa ako familiar doon sa sinasabi mong dalawa, pero ang malinaw dito sa akin na sinabi ng inyong Catholic Encyclopedia, ito lang talaga yung gagamitin ko. Yung Catholic Encyclopedia na yung Protestants, yung Old Testament sa Protestants ay sinunod niya doon sa Jewish canon, which is yon ay yung Hebrew Bible. 39 books. Okay, next so, question. Kung nagkasundo man sila o hindi, wala pa. Nagkasundo man sila o hindi, ay ito malinaw na sinasabi. Okay, next question tayo. Aware ka ba na ang Sirach ay dating tinatanggap ng mga Hudyo pero winidraw nila? Yes or no? Categorical. Okay. Aware po ako dito sa 22 books at sinabi dito sa kahit mga church father ay kagaya ni Militos, tingnan natin. No? Ay hindi talaga binanggit yung Sirach dito. Binanggit ba dito? Wala. Okay, next question. Statement ni Militos. Next question na ba? Tayo. Next question okay, na. Next question. Pag sinabi bang Hebrew Bible, ito ay ito yung Hebrew Bible na Old Testament na panahon ni Kristo o yung define ni Rabbi Akiba? Okay. Sagot. Ito sagot. Ito yung sa panahon talaga ni Kristo na sinabi na ni Josephus na only 22 books at inaffirm ng yung Catholic. Bakit hindi ka dito magtanong sa yung Catholic ninyo? No? Na ito yung books ng Protestants na ginaya doon sa Hebrew Bible. Hindi yung Hebrew Bible. Pagalitan mo itong nagsulat ng inyong Catholic Encyclopedia. 39 books yung nasa Protestant eh. At sabi niya, kopya ito galing sa Hebrew Bible. Next question. Okay, almost time tayo. Okay. Ayan, so time is up. Naubos na po yung ating 10 minutes para sa ating cross-exam. Ayan, magandang gabi po sa ating dyan sa live at sa lahat po ng ating mga commentator. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa mga nag-share ng ating live at pa-share pa rin po ng ating live. Ayan. So, pasensya na po kayo sa mga ilang technicalities. Ayan, medyo struggle po yung yung net po ng ating kapatid. Okay. So, dako na po tayo sa rebuttal round o yung sinasabi nating gibaan round. Ayan, sabi nga po nila. Okay, so mute muna kita, bro Dan, ha? Okay. So, 10 minutes. Okay, so Brother Winnie, 10 minutes, time start now. Okay, maraming salamat sa mga sagot ng ating kaibigan na si Dan Maasin. No? Unang-una, maliwanag po mula sa mga biblical Old Testament scholars na hindi pa well-defined kung alin yung mga books ng Old Testament. Sinasabi dito sa Forgotten Scriptures, page 45 by Lee Martin MacDonald, it says here, this fluidity in the canonical tradition was also present in rabbinic Judaism in roughly the same period as late of the 4th century. So it appears that several important early Christian Old Testament manuscripts, including Vaticanus, Codex Sinaiticus, and Codex Alexandrinus in the 5th century. In time, Sirach was withdrawn from the collection of books that made up the Hebrew Bible, but it was still read as in an authoritative manner throughout much of the rabbinic period.
So, may canonized, merong tinanggal mula doon sa kanilang canon. Ang isa pa dito, yung Shammai at Hillel, which are the two school of thoughts of the Pharisees in the time of Christ. Sabi dito, sa Mishnah Yayadim 3.5, written by William Osterley, the books of Apocrypha, their origin, teachings, and content. It says here, Shammai and Hillel were divided on Ecclesiastes, Songs of Solomon, Esther, and possibly more. Sabi naman ng iba pang dito, there is no evidence of restricted or fixed collection of sacred texts in the time of Jesus or before the time when Christians were still part of the Jewish community before 70 AD. So, maliwanag po. Meron ding sinasabi dito na mula sa Universal Bible Dictionary, page 89. Sabi dito, and in like manner, Judas gathered together for us those writings which had been scattered by reason of war that befell, and they were still with us. Some of the writings were slower to gain recognition than others. The canonicity of Ecclesiastes, Ruth, Esther, Proverbs, and Canticles were still a matter of rabbinic discussion in the 1st century AD and the canon of the Old Testament. So napakaliwanag, no? Dito sa sabi dito sa Jewish Encyclopedia, Akiba was the one who definitely fixed the canon of the Old Testament for the rabbinical Judaism. Kaya naman, pag mayroon kayong mababasa na Hebrew Bible, it refers to the Hebrew Bible defined by Akiba. Okay? Maliwanag po. Dito sa Jewish Encyclopedia, ulit, sabi dito, the acts of Rabbi Akiba, the adoption of the normative text of the Hebrew text. Yun, sinasabi natin. Pag sinabing Hebreo, yung sinasabi ni Akiba. The rejection of the Septuagint, a translation made by Aquila, a disciple Akiba, to replace the Septuagint, and the affirmation and the rejection of the disputed writing points to the fact that Akiba ben Joseph is the one responsible establishing the Old Testament of Rabbinical Judaism. So maliwanag po na doong AD 132 lang na-establish yung sinasabi ng ating kaibigan na Hebrew Old Testament Bible. Dito sa noong panahon ni Akiba, panahon ni Aquila, ni Akiba meron siyang estudyante because Akiba wanted to replace at remove the Septuagint or yung 7 deuterocanonical books. Anong sabi dito? To the same motive underlying his antagonism to the Apocrypha, namely to desire to disarm Christians, especially Jewish Christians, who drew their proof from the Apocrypha, must also be attributed his wish to emancipate Jews and dispersion from the domination of the Septuagint. Kasi yung mga Hellenists, yung mga Jews outside Jerusalem, they are using primarily the Septuagint version of the Old Testament. So maliwanag po dito, nasa history po. Akiba probably also provided for a revised text of the Targums, certainly to the essential base of the so-called Targum Onkelos. So maliwanag po na si Akiba, yung pag may binabanggit kang Hebreo Bible, galing kay Akiba. So maliwanag po. At sabi pa dito, with Akiba, he did not only rejected the 7 deuterocanonical books, kasi yung mga, sabi ko nga, yung mga Kristiyano, ginagamit nila ang mga ito to prove the deity of Christ, the prophecy concerning Christ, at gusto ni Akiba tanggalin mga ito kasi ginagamit ng mga Kristiyano to prove the claim of Christ. Now, si Akiba mismo, with that,
Sabi dito ni Akiba, the gospel and heretical books do not defile the hands, yung 7 books at saka yung gospel. The book of Ben Sira and all other books do written from then on do not defile the hands. That means that hindi daw it's inspired. Ayon sa Tosefta Yayadim 2:13 as quoted by Lemian. So maliwanag po. Akiba's decree suggests that there must have been a sizable percentage of Jewish Christians in Judea in that time who held the Deuterocanon to be sacred among the Gospels and the New Testament. It shows that either some Jews may have been already accepted some of these books and were in danger they might accept in the future. Therefore, the decision was needed. So maliwanag po na ito yung kung paano nangyari, nagkaroon ng tinatawag na Hebrew Scriptures. So maliwanag po na pag naniwala kay Akiba, then you have to subscribe his authority, but you need to question where's that authority came from. He has no more authority because Christ already established a church, authoritative church to teach us. So maliwanag po na klaro na ang church po ang magbibigay ng settlement, judgment. So within the church, may mga those early church fathers, there were discrepancies. Kaya pag may mga questions, gaya ng panahon ng mga unang Kristiyano, there were questions about the need for circumcision. So may question yan, nagkaroon ng councils in order to settle the issues. There were debates. Now, the same thing happens sa New Testament, sa Old Testament, meron ding disputed. May mga disputed sa New Testament, meron din disputed sa Old Testament. So the church has to settle that happens in the 4th century. So yung sabi ng church, these are the words of God, they are canonized. That's Council of Hippo, Carthage, and first in Rome. So kung may mga difference ng mga ilang church fathers, maliwanag yung sinabi ni J.N.D. Kelly, for the vast majority of the early Christians, early church fathers, they treated these deuterocanonical books as scriptures in its fullest sense. So sino yung papakinggan natin? You will need to listen to the church. According to Jesus, that's ang kanyang sinabi. We need to listen to the church. Otherwise, you'll be treated as publican or a tax collectors. That is in Matthew 18, verse 17 to 19. So the church is the authority. It has received the authority to bind and loose. So maliwanag po, hindi. Pag naniwala ka doon sa kay Akiba, then you have to reject or accept his authority na reject mo din yung New Testament. So, at yung gospel. Then you have to reject Jesus Christ because si Akiba, he has appointed si Bar Jacoba, siya daw yung Messiah, but the Christian did not. They did not listen to the false prophet. They did not went to see Bar Kochba, who is a false Messiah, false Christ. Now, ano pa ba yung pwede nating sabihin? Maliwanag po yung sinabi natin na ginamit ni Kristo, ginamit ng New Testament writers, at yung mga early church fathers. Sabi ko nga, there are 500 quotations which attest to this New Testament. Okay, so time Old is up. Testament things. Okay, Salamat, sis. ayan. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Winnie, para sa iyong rebuttal stand. Okay, shoutout po tayo dyan sa ating sa comment section. At yung ating kapatid na isang SDA, ayan, si Brother Johnny. Ayan, magandang gabi po sa iyo, Brother Johnny. Okay, so dako na po tayo para sa cross-exam ng ating negative side. Na si Brother Dan. Nakamute ka po, Bro Dan. Nakamute ka po. Ayan. So, 7 minutes na lang po tayo, ha? So, gamitin po natin yung pagtatanong natin para wala tayong masaya kasi konting oras na lang siya. Okay, so 7 minutes. Okay, so time start now. Tanong. Okay, unang tanong ay ginamit mo kanina si Saint Jerome. Okay, si Saint Jerome. Yung list ba ni Saint Jerome sa kaniyang yung list ni Saint Jerome ay meron ka ba may pakitang list
ng book ni St. Jerome na kasama lahat yung Deuterocanonical book? Meron ka bang may pakitang reference to book na list ni St. Jerome? Meron o wala? Okay. Categorical? Categorical. Actually, it's either yung yes or no Categorical is po. that Yes. something irrelevant kasi si St. Jerome initially he denied the 7 books as inspired. Time pause tayo. Okay, so Brother Winnie, so whether we like it or not, once na sumasagot tayo, so pipili po tayo ng ating categorical question. So followed kung ano man yung ating kung ano yung mas mas malapit na tanong ay nasagot do sa yes or no, ay pwede po tayong sumagot. So based on sa napagkasunduan kanina, kung hindi siya or Okay, irrelevant, sige. ay next question or pass nga, sabi niyo, okay? Okay, so sasagutin mo ba, Bro Winnie? O sasagutin natin. Okay, sige. Okay, categorical muna. Then start na natin yung time. Okay, so sagot. Categorical. Okay. No, wala siyang wala yung doon sa listahan niya na tinatanggap na canonical nung sinabi niya na apocrypha yung mga 7 books base doon sa maling criterion niya na hindi daw nasulat yung mga Deuterocanons sa Hebrew or Aramaic. So mali, makikita natin na doon sa Dead Sea Scrolls na most of the Deuterocanon were written in Hebrew and Aramaic. Dalawa lang yung written in Greek. So mali siya. Mali yung kanyang canon. But nag-change yung kanyang mind. Okay, next question tayo. Next question. Okay. At tinatanggap mo na hindi sinulat o hindi kasama sa list ni Jerome yung apocryphal books ayon sa iyong sagot. At mag-follow up ka na sabi mo ay nag-change yung kanyang mind. Nung nag-change ang kanyang mind, meron ka bang maibigay na reference nung nag-change na ang kanyang mind na nagbigay siya ng list ng mga canonical books na kasama na lahat yung apocryphal book nung nag-change na ang kanyang mind? Meron ka bang maibigay na reference o wala? Okay, categorical. Okay, meron akong maibigay na reference to say na nag-change yung kanyang mind. Hindi man yung sinabi ni isa-isa na I changed my mind. Kaya lang ginamit niya yung mga Deuterocanon as scriptures. Sabi niya dito sa letters 98, ginamit niya letter niya to Theophilus, wisdom, et alibi legimos spiritus domini repliti orbem terracum cod nacum scriptura menuret. So, letter niya kay Theophilus Alexandria, translated by Jerome, reference next to question. Maccabean martyrs. Sunod na tanong. Quid memorem insignes Maccabeum victorias. Okay, Comune next question forgetes na tayo. Sibos, Tempura, Next question. Next question tayo. Sige, tanong. Nako. Sige, tanong. Okay, next question. Ang hinihingi ko po sa iyo ay reference na nung nag-change ang kanyang mind, ay nagbigay siya ulit ng list ng inspired or canonical books at kasama na niya doon sa list na yon yung 7 apocryphal books na kinikilala ng Deuterocanonical. Yun po ang hinihingi ko. Kaya to clarify, bago ako magpunta sa ibang question, kung meron kang may bigay na reference, pwede mo bang ma-state sa akin kung anong reference yun na may list si Jerome ng mga aklat nung nag-change ang kanyang mind, kasama na yung apocryphal book? Kung meron, pakibigay ng aklat. Sagot? Sabi ko nga wala siyang list na bagong list na binigay. Kaya lang in practice, ginamit niya ang mga ito at sinabi niya na inspired words of God or scriptures. So, he changed his mind, he subscribes to the authority of the church. Kaya doon sa kanyang preface, doon sa Book of Judith, sinabi niya na the church attested this in AD 325 sa Council of Nicaea na ito ay nasa canon. So, maliwanag po. Okay, so next question po tayo. Next question. Okay. Sino sabi mo ay galing lang kay Rabbi Akiva? Yung tawag nito, yung list ng 39 books, yung Jewish canon.
Sino ba ang nauna kay sino ba ang nauna? Si Josephus o si Rabbi Akiba? Sagot. Si Josephus yung Yeah. nauna kay Rabbi Akiba. Pero si Josephus wala siyang binanggit na mga kasulatan. Nagbigay lang siya ng numbers. Pero meron pang iba siyang mayroon pa siyang sinasabing ibang books aside from the 22. Okay, next question tayo. Okay. Sabi mo, nauna si Josephus. As ang bilang ni Josephus doon sa kanilang sinasabi na books ay yung 22 books. At ayon sa inyong New Catholic Encyclopedia, ito yung Jewish canon na copy ng Protestants. Ang tanong, agree ka ba na yung sa Protestant books, ito yung 39 books? Agree ka, hindi? Agree ako Sagot. na yung kinikilala ng protestante na 39 books ay galing sa definition gamit ni binigay ni Rabbi Akiba. Kay Joseph 22 yung sinabi niya. So pag magtalo-talo kayo diyan. Okay, next question. Sunod Okay. na tanong. Sabi mo ito kay Rabbi Akiba. Agree ka rin sa sinabi ni ng inyong aklat na ito'y undisputed at hindi na dapat pagka tawag nito, pagdidibatihan. Na-agree na itong lahat, ditong 39 books. Agree ka nito, hindi? Agree ako na yung 39 books ay wala nang kasi accepted ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Yeah. So gaya din ng mga sa New Testament, may part na lahat na agree noon sa New Testament, merong part na disputed. So ganun din naman sa Old Testament. Until such time na na-settle. Okay? Okay. Almost time tayo. Hindi na ako magtatanong, hindi na yan masasagot eh. Okay, Kaya, so hindi na masasagot. yes, always time. Okay, so maraming salamat sa iyo. Okay, nako yung aking Teka na. Ayaw Ayan. Okay, so maraming salamat sa iyong pagtatanong, Brother Dan. Okay, dako naman tayo sa rebuttal stand ng ating negative side. Okay, so 10 minutes, Bro Dan. Okay, ready na? Ayan, shoutout po muna tayo sa ating kapatid na si Brother Flores Sandigan. Ayan, magandang gabi sa iyo, bro. Okay, so Brother Dan, 10 minutes. Ready na? Time start now. Okay. So, at least mga kapatid, ay natutuwa din naman ako sa pag-uusap na ito dahil marami po tayong mga tanong na inagrihan talaga ng ating kausap sa pagkakataong ito. At talagang pinipilit niya sa mga tao, mga kapatid, na galing lang yan kay Rabbi Akiba. Dapat kung Rabbi Akiba kayo kung sinusunod yung Akiba, paniniwalaan nyo lahat, inunod nyo rin yung tawag nito, yung New Testament, yung ganito, ganyan, ng mga katuruan ni tawag nito, ni Rabbi Akiba. Napakaliwanag mga kapatid ng sinabi ng kanilang Catholic Encyclopedia na hindi mo na dapat i-question yung 39 books, yung proto-canonical, dahil undisputed na yan, hindi yan pinagdududahan. Idinagdag lamang yung deuterocanonicals, idinagdag. Pag sinabing idinagdag, hindi yan kasama dati. Hindi yan kasama sa undisputed canon. Kaya nga sinabi idinagdag, kaya wag mong sabihin na yung Protestant Bible ay kulang. Sakto yun, dinagdagan nyo lang. Undisputed na yun eh. No? At sinabi dito, yun ang list ng mga Protestant. Kaya hindi mo na dapat sabihin na, ay, kukulang ito, dapat ganito, ganyan. No, napakaliwanag mga kapatid. No? Na ang sinabi ng kanilang Bible. At sinabi niya rin na kay Rabbi Akiba lang ito na dapat paniwalaan. Ina-affirm na nga doon sa Councils of Trullo, sa Sixth Ecumenical Council,
na yung list ni Gregory Naciancos at ni anong pangalan niya? Kaya nakalimutan ko. No, ay inaffirm doon sa council na yun. So ikaw kukontrahin mo pa. Ipilit mo talaga kay Rabbi. Nauna na nga si Josephus. At sabi ni Josephus, 22 book yung kanilang pinaniniwala. Kung idagdag mo pa yung, idagdag mo yung, isama mo yung 7 doon, kung isama mo yung 7 doon, ay hindi na yan mabibilang as 22. Dahil idinagdag mo na. Oh. At ito mga kapatid, doon, kasi sabi ito ay naging infallible lang daw yung deuterocanonical na decision yon doon sa Councils of Trent. At alam nyo ba mga kapatid, na doon sa Councils of Trent ay hindi naman masasabi nating majority ang sumang-ayon doon sa umatin, ang sumang-ayon doon na isama yung deuterocanonical. Sabi dito ni Bruce Metzger, mga kapatid, sa kanyang aklat na The Canon of the New Testament, Its Origins, Developed and Scriptures, page 246. Sabi dito mga kapatid, finally, on 8 April 1546, by a vote 24 to 15, with 16 substantious, the council issues decree, the canonical scriptures, in which, for the first time in history of the church, the question of the contents of the Bible was made an absolute article of faith and confirmed by an anathema. So ilan yung nag-yes? 24. Yung nag-no ay 15. Yung undecided ay 16. So ibig sabihin 44% lang sa majority na nag-convince doon na maisama. Yung iba kasi yung mga undecided hindi mo naman maisama doon sa nag-agree dahil undecided nga. So yun mga kapatid at mga kaibigan, at isa pa, no, wag mong ipilit sa mga tao na si Rabbi Akiba dahil meron nang sinabi si Josephus. At kung titingnan natin mga kapatid, ay kung meron man nag-list si Rabbi Akiba ng mga aklat, ay malamang ginaya lang niya yon doon sa sinasabi o sa mga nauna at nakilala niya na sinasabi ng inyong aklat na undisputed. Hindi na dapat natawag nito. Hindi na dapat pagdidibetihan yun. Aakusahan mong kulang or ano-ano. No, at sabi din dito, ginagamit niya talaga si J.N.D. Keeley. Maliwanag yung sinabi ni J.N.D. Keeley eh. The view which now commended, mga ano ito, no? The view which now commended itself fairly generally in the Eastern Church as represented by Athanasius, Cyril of Jerusalem, Gregory of Nazianzus, ito yung inaffirm sa Council of Trullo, and Epiphanius, was the deuterocanonical books should be relegated to a subordinate position outside the canon proper. Pag sinabing relegated, subordinate position outside sa canon proper, hindi talaga yan kasama outside eh. Kung binanggit mo yan, sinasabi yung mga apocryphal na scriptures yan, outside yan sa canon proper. Yun po ang sinasabi. Ay, baka puro ako salita dito, wala na, tapos wala na akong signal. Meron pa. Mic check. Okay pa ba ako? Sige lang. Okay pa ba ako, ma'am? Yes, sige, tuloy lang, tuloy. Ano Klaro ka, klaro. Hindi, diretso lang. mic check. Okay pa ba? Yes. Klaro. Kasi, Klaro. ano kayo? Hindi na kayo gumagalaw. Hindi kasi nagpe-present ka. Okay lang, nagpe-present ka. May 4 minutes ka pa, may 4 ayun, mga mahaba pa. kapatid at mga kaibigan. At ito pa mga kapatid. 4 minutes pa. Okay. Nako, nandiyan na naman. Malinaw lang ako dyan, malinaw lang. Mic check. Okay lang. Mic check. Ito daning
Hindi na signal. Okay na. Hindi. Okay siya. Maliwanag. Diretso lang Okay. po. Okay, So, sige. Time tuloy ko resume. ba? Tuloy. Tuloy lang. Okay, tuloy natin. 3 minutes and 40 seconds. Okay, ito po. At ito po mga kapatid, yung mga church fathers na nga nagsabi, tapos sasabihin na pag hindi talaga sumangayon sa kanyang gusto, mga kapatid na mangyari, sabihin nyo, we need to listen to the church. Ito palang mga church fathers na ito na nag-list, kasama si Jerome, ito talaga hinihingi ko sa kanya eh. Kasi ang iniisip niya, nung nag-change ng mind, sinabi na ganito, ganyan yung Deuterocanonical. Saan yung list niya nung nag-change siya ng mind? Na isinama yung seven apocryphal book? Nag-change na nga ng mind. Dapat kagaya ni Epiphanius. Si Epiphanius, tatlo yung list ni Epiphanius, mga kapatid. Pero hindi talaga naibilang lahat doon sa kanyang mga list na, no? Hindi na ibilang lahat ng mga seven apocryphal book sa kaniyang mga list. Sa Epiphanius. So yun, yung kay Jerome, sinabi lang niya yung nag-change na ng mind si Jerome. Tapos ganito, ganyan ang sinabi ni Jerome. Gusto niyang ipaniwala sa mga tao na nung nag-change ng mind si Jerome, abay isinama na yung seven canonical book. Saan yung list ni Jerome? Nung nag-change ang mind niya, wala siyang ibigay. Niya lang, nung nag-change na ng mind, iyon, naisama na lahat ng seven canonical book. Wala na, gumahi na naman. So, sige lang, tuloy natin. So, yun mga kapatid at mga kaibigan, ang dapat aware po tayo mga kapatid sa mga ganyan. Ipinipilit mo yung mga paniniwala, ang gusto mo mangyari kasi sasabihin mong kulang yung books ng 39 pinaniniwalaan ng Protestants, which is sabi ng inyong aklat, yun ay ang tawag nito, yun ay undisputed. Hindi mo na kailangan questionin yan. Hindi mo na kailangan paratangan yan na kulang yan or kung ano-ano pa, na ang Protestant ay part lang ng Biblia yung pinaniniwalaan, hindi yung all scripture. Wala ka rin may bigay. Puro ka lang nag-assume. Ano tawag noon? No? Puro lang muna. Ganyan ang nasa Protestant, no, na aklat. So, may 1 minute pa. Ayun mga kapatid at mga kaibigan, no? Ito yung list kasi ni Jerome, mga kapatid. At si Jerome po, mga kapatid, yung unang nagbanggit ng apocryphal book doon sa kanyang sinabi, sa kanyang apocryphal book. Dito po yan mababasa natin sa Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 2, Volume 6. Ito yung sabi ni tawag ito, ni Jerome, mga kapatid. This preface to the scriptures may serve as a helmeted introduction to all the books which we turn from Hebrew into Latin so that we may assure that what is not found in our list must be placed among the apocryphal writings. Ano yung mga inilagay dito sa apocryphal writings? Ito binanggit yung first book of Maccabees. Din dito. At kay Judith, kay Tobias, kay Sirach, ayun mga kapatid, no, ay binanggit dito. Okay, so time is up. Si Jerome. Time is up. Okay. Okay na? Time is up na tayo. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Dan. Sige na. Ayan, diretso naman, okay naman, maliwanag naman yung presentation mo sa iyong rebuttal, okay? So, pero bago yan, shoutout muna tayo sa ating kapatid na si Pastor Dino Diaz. Ayan, sabi niya, magbisaya ka na lang daw, Dan mo asin. Oy, hirap na hirap ka na. In fairness maganda na po yung, maganda po magtagalog ngayon si Brother Dan. Unlike before. Yung makilala ko to, talagang medyo hirap. Kagaya dati, ano? Yes, hirap na hirap po siya talaga makipag-usap sa amin. Ayan, ngayon, okay na siya. Yes, ayan. Okay na siya, Bro Dino, ikaw talaga. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Dan. At syempre, dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative. Okay, so Brother Winnie, ready na?
Okay, ready na, sis? Okay. Sige, 7 minutes. Okay, para sa yung cross Okay. exam. Time start now. Tanong. Okay. Yung sa Britannica.com, maliwanag dito na sinasabi dito, kinote din niya yung Jewish Encyclopedia. I'm sorry. Pag sinabing Jewish I'm Encyclopedia, sorry, pakiulit po. Hindi ko naman Typos, natinig yung typos. umpisa. Sige, Bro. pakiulit. Britannica.com, kinote din yung Jewish Encyclopedia. Sabi dito, Pakiulit, bro. the Acts of Rabbi Akiba, Sige. the adoption Okay, of naka-typos tayo. Brother Winnie, medyo putol-putol yata yung dating sa kanya kung pwede daw pakiulit. So medyo para makuha niya yung tanong. Okay, Sige, siguro bago ko i-start. natin i-repeat. Yes. Pabalik Hindi. yung ano. Chape talaga, chape. Sige, Chape talaga. sige. Yung Okay, 7. sige. Okay, sige. Okay. Pakiulit yung tanong. Okay. Sige. Mali ba yung sinabi mismo ng JewishEncyclopedia.com na yung Acts of Abay Rakiba is the adoption of normative text or Hebrew text, at yung pag-reject ng Septuagint, mali ba ang Jewish Encyclopedia o ikaw yung tama? Sagot? Bro Dan? Time pause. Sasagot na ako? Sasagot na? Yes, sagot, Okay. sagot. Sige, sagot. Okay. Bago ko yan. Ako yung tama at hindi mo rin pwedeng sabihin na mali itong sinabi ng Jewish kasi kahit ganun ang sinabi ng Jewish ang website ng Jewish ay hindi mo pa rin masasabi na talagang ibinto yun ni Rabbi Akiba kasi meron nang binanggit si Josephus na 22 books. Ay hindi mo dyan pwede isama yung 7 canonical books dahil nung Councils of Trent lang yan naging infallible. No, na desisyon na yan. 22 books lang yung sinabi eh. O so, ibig sabihin, kung yun man ang sinabi ni Rabbi Akiba, hindi yan imbento. Okay, next question. Sunod na tanong. Okay. Next question. Nagbanggit si Rabbi Akiba ng 39 books. Si Josephus is 22. So, paano mo may ipagka-convert yan ng 22 is equal to 39 kung hindi naman binanggit isa-isa yung mga books? Sagot? Sasagot na ako? Yes, sagot. Sige. Yes, yung 22 kasi, 22 books or 24 books is identical po yan sa Protestant Bible na 39 books. At mismo na yung nagsabi dyan, yung aklat na ninyo, yung encyclopedia. Yung Protestant Bible ay galing yon sa Jewish canon or sa Hebrew canon. So identical na po yan. Akala ko bro Winnie, hindi mo alam mo na yan. Okay, next question babasahin tayo. natin. Next question Okay, na lang. next Kung question. maghanap ka ng reference, babasahin kita ng reference. Next question tayo. Next question. Agree ka ba doon sa dinefine ni Rabbi Akiba noong AD 135? Sagot? Okay? Sagot. Okay, agree po ako doon dahil wala naman yung pagkakaiba sa sinabi ng inyong New Catholic Encyclopedia na yan ay tawag nito undisputed canon, yung nasa yung Protestant na kinopya galing sa Hebrew na proto-canonical at yun ay undisputed canon. Kaya dapat mag-agree ka na rin doon. Undisputed na nga tapos kini-question mo pa. So, next question. Next question tayo. Saan galing yung authority ni Ben Akiba na magbigay ng tama, eksaktong canon ng Old Testament? Sagot? Okay. Pagdating naman sa authority ay hindi namin kini-question kung anong authority yung kay Rabbi Akiba dahil unang-una ay hindi naman kami hindi naman talaga tinitindigan namin na galing kay Rabbi Akiba yung pinaniniwalaan naming book. Si Rabbi Akiba galing yan galing. Kaya yung question mo talaga ay patanong yan na ano ba ang fallacy of presumptions na iniisip mo o ipinapasok mo sa isip ng tao
na doon kami kumuha kay Rabbi Akiba. Meron na nga list si Josephus eh. At in-affirm din ng inyong ano, na undisputed yun. Next question Next tayo. question. Next question. Next question. Dito sa Louis Ginberg's, sabi dito, Akiba was the one who definitely fixed the canon of the Old Testament. Agree ka o hindi? Ayon dito sa Jewish Encyclopedia din. Sagot. Sagot. Agree po ako doon. Sagot na ako. Sagot pa ko? Sagot na ako? Sige. Yes. Sagot. Sagot. Agree po ako doon sa sinabi yung aklat mo na yan. Dahil yung libro ninyo, sumang-ayon din, undisputed na eh. Pag sinabing undisputed, yung sinabi ng libro ninyo, may nihil obsat pa yun ha, at imprimatur, ha? Yun ay undisputed. Kaya, no need na nga na-question mo yun bro. No need na na-question mo yung 39 book. Undisputed na nga. Puro ka pa rin, question doon. Undisputed na. At sabi mo, pinaniniwalaan na yan. Hindi na yan dapat pagdidebate. Next question. Okay. Ano ba yung pinagdedebatehan natin? Yung bang 39 books o yung 7 books? Sagot. Diba? Agree yung na 7 tayo books, dun sa... sandali. Sagot ako. Yung 7 books kaya nga nagtataka ako, bakit doon ka napunta kay Rabbi Akiba na 39 books, na undisputed na ngayon? Yung 7 books na pala yung tinatanong, yung pinagdidebate natin, pero kini-question mo ako, doon sa 39 books, ay ikaw yung lumihis sa paksa, hindi ako. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Kanina sa presentation ko, ginamit ko yung argument na ginamit ni Cristo ang Tobit 12:8, ginamit din sa Revelation, ginamit din ni Peter. Agree ka ba na ginamit ni Jesus at saka may yung mga New Testament writers ang Deuterocanon? Sagot. Okay. No. Hindi pa ako agree na porket kinote or ginamit o ayon sa argumento mo ay part na ng Deuterocanon. Bakit? Yung Book of Jasher, 2 beses din yan binanggit ng Biblia. Kinote yung Book of Jasher, pero hindi kasama sa canonical book, sa inspired book. Kaya hindi yan, napaka-weak na stand yan. At hindi yan yung measuring rod. Basihan sa pag-canonize na pag-kinote, yun na kaagad part na ng canonical book. Di dapat yung kay Jasher, Book of Jasher, may sama yun. So, hindi po ako sangayon sa gusto mong ilagay. So, almost time na po tayo, Bro Winnie. 4, 3, 2, 1. Okay, so time is up. Ayan. So, alam nyo, okay. Hindi ako nahihirapan. Kalmado. Yung ating mga debaters at napakaganda po ng debate at talaga na yung ating po mga nasa sa comment section si Bro Dol at si Bro Dino Diaz nasa comment section. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Brother Dan, para sa iyong cross exam sa ating affirmative. At dako na po tayo para sa ating final conclusion. 5 minuto po ito. 5 minutes lang. Yes po. Yung ating final conclusion ayon sa ating napagkasunduan. Okay? So, syempre, mauna po dito yung ating negative side para sa kanyang final conclusion. Okay, Bro Dan, okay? Ready na para sa yung final conclusion? 5 minutes. Nakakatuwa pala itong mga comment section dito. Mag-conclusion na po ba ako? Ikaw, hindi. Kailangan natin mag-final conclusion, okay? Oo daw. Okay, sige. 5 minuto. Time is start now. Sige. Okay, so mga kapatid, ito po ay conclusion na po. At ang ina-expect ko rin po, dahil last yung magsasalita yung ating kausap, ay talagang ang kanyang sasabihin mamaya sa kanyang conclusion ay talagang conclusion. Madalas kasi, sa naririnig kong debate, pag panahon ng conclusion, nagre-rebat pa at nagpipresent pa yung mga nagbibigay ng conclusion. Hindi po yan conclusion, mga kapatid. Kaya ang ina-expect ko mamaya
sa conclusion ng aking kausap, ay talagang conclusion ang kanyang sasabihin. Hindi na rebuttal na kung ano-ano na walang naitindig, walang tawag nito, wala pong natutol, mga ganito ganyan ay lumang style na po 'yan. So, since ito'y conclusion mga kapatid, ano po, ay maliwanag po sa atong ipinakita. Unang-una na yung 39 books ay inaffirm, pinatunayan ng kanilang aklat na ito'y undisputed. Ito'y undisputed. Hindi na dapat pagdidibatihan, hindi na dapat i-questionin. Kagaya ng ginagawa ng aking kausap ngayon na ay gusto niya talagang iparatang na si Rabbi Akiba lang. No? Pangalawa mga kapatid, yung 7 canonical book, yung 7 Deuterocanon nila, yung apocryphal book ay dinagdag lang ho yan. Dinagdag lang ho yan. Hindi po totoo na yung kanilang itinuturo na binawasan daw, kulang yung 39 book. Hindi po, kasi pag sinabi pong additional or added, ay hindi yan kasama dati. Kasi kung hindi sana sinabi na idinagdag, kundi dapat ay binawasan ng Protestant. Ganon ang dapat ang pagkasabi. Pangatlong gusto ko lang maiwan sa inyo mga kapatid sa pag-uusap na ito, yung 39 book, no? Ay ano po 'yan? Hindi na kasi pwede tayo mag-present ng bago pang reference. Ay ano po 'yan? Identical po 'yan sa 39 books. Yung 22 books ay identical, 22 or 24 books ay identical po 'yan sa 39 books ng Protestant. So, yun mga kapatid at mga kaibigan. At pang-apat, yung kay Gregory Naciancos mga kapatid na list sa Old Testament books, which is yung 39 books talaga ni Gregory Naciancos, ay inaffirm po yan sa 6 Ecumenical Council, sa Councils of Trolio mga kapatid at mga kaibigan. So, napakatibay na po yan. Kaya kung questionin mo yung tawag nito, yung 39 books, abay, kini-question mo na yung mga authority ninyo dyan. At ang sabi niya kanina, we need to listen the church. Yung may nihilobsat na yun at may imprimatur na yung sabi mga kapatid. That is undisputed canon. Ayun po. At regarding kay Rabbi Akiba naman ang kanyang sinabi, ay hindi po kami na sinasabi nakadepende lang po doon. Porkit yun ang ni Rabbi Akiba, ay sasabihin mong doon na din galing yung aming mga pinaniniwalaan. Meron na pong list, sabi dito 22 books at identical na po yan. Mga kapatid at mga kaibigan ng mga nanonood sa atin. At panglima na punto ko mga kapatid ay yung mga church fathers nagsabi na yung Deuterocanon ay outside yan sa canon proper. Hindi po yan kasama. So, wala naman tayong kung paniniwalaan nilang inspired yung turo nila yun dahil kahit anong ituro sa kanila ay talagang pinaniniwalaan naman talaga nila yan. At tayo naman kasi mga kapatid ay hindi rin po tayo ibig sabihin na inosente sa kasaysayan o mga bagay dahil napakadali naman mag-research ngayon. So sana po itong pag-uusap na ito ay makapagbigay at makapagdagdag ng mga kaalaman po sa inyo patungkol po sa paksang pinag-uusapan namin, yung apocryphal book. At maraming salamat na rin po doon sa mga sumubaybay at mga nagbigay ng time nila sa ngayon. At doon din sa kay Brother Winnie. Hindi na po ako magtatagal sa aking sasabihin mga kapatid dahil ako po'y naniniwala na sa unang presentation at pangalawang presentation na ilatag ko na ang mga katotohanan na dapat niyong marinig at dapat niyong mapakinggan sa pag-uusap. At ako po'y kapanti sa harap ninyo at sa harap ng Panginoon na yon ay tama lamang at yon ay sakto na. Kung sa Bisaya pa, sakto na yon para na paniwalaan. God bless at magandang gabi. Ayan, maraming salamat sa iyo, kapatid na Brother Dan, sa iyong conclusion. Okay, so dako po tayo sa ating affirmative side. Bro Winnie, nakamute ka po, paki-unmute. Okay, medyo inano ko kanina. Ayan, so ayan, nakakatuwa sila.
Si Okay. Brother tsaka si Good evening Brother ulit. Masin. Okay, so 5 minutes para sa yung final 5 minutes. conclusion. Time start Okay. now. Okay, maraming salamat for giving me this opportunity, sis, for my final conclusion. Ang masasabi ko lang is parang my brother is giving us just partly correct, partly parang kulang yung kanyang sinasabi. He doesn't take everything in context as a whole. Alam natin na si Joseph was nagbanggit ng 22 books, pero meron din siyang sinasabi na there are other books, pero hindi lang esteem us with the same authority, but there are because of that there's no exact succession of prophets. Nagbanggit siya ng 22 books pero hindi niya binanggit kung alin ang mga ito. So, ano ba yung idea? Si Josephus ba yung authority mo? Hindi. The authority, as we know, is the church. At sabi ni G.N.D. Kelly, Bolkier, mas marami daw yung natanggap ng church na Old Testament ginagamit ay yung Septuagint. Kaya yung New Testament, about 80% of quotation is from the Septuagint version, which by extension, it would say that yung Deuterocanonical books are inspired. Hindi rin niya matibag na si Jesus Christ at sa mga New Testament writers as I presented na ginamit nila ang mga ito as according to doon sa sinabi ni Saint Paul na this is used to teach and reprove at confirm doctrine. Kaya ginamit ni Kristo sa kanyang pagtuturo mismo. Ginamit ni Saint John sa kanyang pagtuturo kung ano ang pupuntahan natin, ano yung nangyayari sa langit sa ating hinaharap. So it affirms them. Now, doon naman sa ilang mga church fathers, lalo na si Jerome na nagsabi na apokrypha, they are just little minority. Kaya nga si J.N.D. Kelly, yung conclusion niya, binanggit niya yung ilan, pero sabi niya, the vast majority of the early church fathers affirm and they use this as in the fullest sense as scriptures. So yun ang ayaw niyang makinig. Gusto niya lang niya yung part ng mga minority. So hindi po. Now, kay Rabbi Akiba, maliwanag po, mga Hudyo mismo ang nagpapatotoo. Gusto naman ni Brother Don Maasin na hindi daw tama ito. Sabi nga, Akiba was the one who definitely fixed the canon of the Old Testament. Kontrahin mo yung mga mismong Hudyo. Now, sino ba di ba, si Ellen G. White mismo gumamit ng apokrypha, hindi ko lang sasabihin, nasa slide ko sana kanina, gumamit siya ng mga Deuterocanon, Wisdom, Baruch, at Maccabees. Unfortunately, wala dyan sa sa presentation ko, nandun sana sa slides ko, kaya lang we don't have much time. Ipakita rin natin na ang mga Hudyo noon ay they have this hindi pa solid, they have fluid canon of Old Testament. Meron ng sigurado, kaya nga undisputed na yun, pero meron pang parts na hindi pa resolved, kaya disputed pa. Kaya hindi na resolve ito even after the church was established. Yung doon sa Old Testament, mga Hudyo, in-establish lang nila na after 100 years na mahigit na itayo yung iglesia, wala na silang authority na ipasa na sa church. So, ganon dapat ang iisipin natin. We need to take everything in context. At saka si Rabbi Akiba, wala na siyang authority. Kung meron siyang authority galing sa Diyos, di paniwalaan mo siya. Maniwala ka kay Bar Kochba na siya yung Messiah niya. Maniwala ka, reject niya yung whole New Testament. So, we have to choose. Now, ganito actually, si Martin Luther, he only rejected this, saying father of Protestantism in Second Leipzig Disputation that was in 1519. That was when they were discussing about purgatory. Hindi niya ma-dispute. Kaya lang, gusto nang ginawa niya lang, reject na lang yung Deuterocanons. So he can get away with the proof, yung established proof. But prior to that, he believed in purgatory
Kaya lang natatalo na siya sa debate, kaya tinanggal niya yung, he went on to say that these are not inspired according to St. Jerome. So mali naman si St. Jerome kasi nga, okay, wala na. Yung criteria niya mali. Okay, Okay? so ayan. So okay na po.